CWOP 2022 Barangay Palatiw. Okay? Amen. Ako. Nakakapagod pero nakaka-bless, di ba? Kahit po tayo ngayon ay ang daming activities dahil napakalapit na po ng ating 27th Foundation Day. Yan po yung napanood natin ay yung ating pong Community Wellness and Outreach Program. Ano? Hindi na ho natin tinawag na Medical Dental Mission kasi hindi lang naman medical, dental, meron pa tayong optical, may laboratory pa, meron pang therapy, di ba? So, mga services natin. Siguro next year, pag inulit po natin yan at kung di pa darating po ang ating pong Panginoon at magkakaroon pa tayo ng pagkakataon, maiulit natin itong taunang ginagawa natin na community wellness, ay gawin na yung soul winning dito sa church. Diba? Dito na gawin yung unang bahagi. Doon, lahat na siguro dyan sa barangay kung may kipag-partner pa rin. At least nakipag-partner yung ating pong barangay kapitan sa ating pong activities na ito. Sabi nga sa akin, ang tatapang daw natin kasi nagkaroon tayo ng wala na, face-to-face na yun eh. No? Wala naman po nagkasakit, nagka-COVID. Wala. Diba? Wala. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ay, sa umaga pong ito, ay nais ko po na ipaalala ang lahat. Malapit na po ang ating pong anniversary. 3 linggo na lamang po. At ito ho ay gagawin natin ng 2 araw. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-register, magpa-register na ho kayo. At bakit po kinakailangan natin na ito po ay gawin, hindi po dito, hindi sa Tanghalan Pasigueño, hindi po doon sa restaurant na dati ho natin ginagawa, kundi ito'y gagawin ho natin doon sa isang camp, dyan po sa Baras. Ang Baras ba, bahagi ba yan ng Antipolo? Rizal. Baras, Rizal. Kaya ito po ay very exciting po mga kapatid na ito ay ating pong bigyan ng pansin diin. Hindi lamang sa tayo ay magkakaroon ng mga activities po doon, kundi ito po ay ang pananambahan ho natin sa Panginoon at pasasalamat sa ika-27 pagkatatag ng gawain po natin rito sa Pasig. Ano po? At isang bagay po, yan ang ating pong tema. Forward by faith. Yan po, no? Forward by faith. At kung nabasa niyo po yan, Exodus chapter 14, verse 15, ang sabi po dyan, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me?" Sabi ng Panginoon kay Moses, bakit ka umiiyak sa akin? Bakit kayo? Ba't ka umiiyak sa akin, Moses? Bakit iyak-iyak ka ng iyak-iyak? "Speak unto the children of Israel." At sabi dyan, that they go forward. Ba't iiyak-iyak? No? Okay, iiyak-iyak tayo dahil may sakit tayo. Iiyak-iyak tayo dahil sa, dami natin problema. Iiyak-iyak tayo dahil natin mga reason. Just go forward by faith. Yun po yung topic na team natin. Go forward by faith. Pero mamayang hapon, mga kapatid, mahalaga. Ito po ay lahat, gusto ko sana lahat tayo ay makarating doon sa tatalon at magbigay tayo ng encouragement sa lahat po ng ating mga kapatiran, na mga kabataan, lalong-lalo na sa kanilang Bible drill, dahil nais po natin ang ating mga kabataan ay maging maalam sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, ito po ay competition, subalit ang lahat na papuri ay para sa Panginoon. No? Kung tayo man sa paghahanda, no, ay naging
kaaya-aya ang kaganapan doon, di purihin ang Panginoon. Kung tayo man ay kulilat, di purihin din ang Panginoon. Ano po? Wag tayong magkaroon ng ang Bible drill na ito ay Bible drill ng pag-ibig. Amen? Bible drill ng pagkakaisa, Bible drill ng kapayapaan. No? Tayo ay mga mananampalataya na nagsisigawa ho nito, mga kapatid. Okay? Ngayon po, dapat ho natin maunawaan na tayo po mga mananampalataya ay kinakailangan magkaroon ng pananambahan po sa ating Panginoon. At bakit tayo kinakailangan mayroong pagtitipon, no? Coming together, pagsasama-sama. At bigyan ho natin ito ng diin kung bakit ito ho ay napakahalaga sa atin. Na tayo po ay nagsasama-sama, katulad po ng araw na ito ng Sunday. Kasi po, hindi ninanais ng Panginoon na baliwalain po natin itong napakahalagang pagtitipon-tipon natin. Maliit lang po kasi ang ating pong bahay-sambahan, no? Kung kaya ang ating service sa araw na ito ay 3, no? Kasama nung hapon. Pero mamayang hapon, nasa tatalon nga po tayo. Sa umaga, 2 ang service natin kasi hindi tayo kasya. Okay? Ang mga bisita natin hindi na kasya, no? May bisita nga pala tayo rito. Si Annalyn Ferno. Siya ay, ano ito? Sino si Annalyn Ferno? Okay, Annalyn, salamat po sa inyong pagpunta rito. Ano? At kayo ay, sino invite sa iyo? Ikaw. No? Kahit itaas mong kamay mo, di ka rin makita. Ayun, kayo ko pala. Yan, mas nakilala na kita pag wala kang face mask. And of course, nandyan po ang aking pinsan. Pakitayo nga po, aking pinsan. Ay, si Annalyn muna, tayo muna. Baka sabihin, hindi ko kita pinatayo. Okay? Salamat po sa... At ang aking pinsan, si Kuya James, si Uncle James, Nina Arnel. Ay, Nina Arnel. Nina Daniel. Yan, pinsan ko ho yan. First cousin. Doon po sila sa Mindanao. Ito ay pangalawang beses pa lamang po namin magkita. Tama? Sa tanang buhay ho namin. Kaya ako'y natutuwa na nagkita ho kami at nagbabala kami, panalangin nyo, nagbabala kaming makapunta kami sa Abra, Dalit. Pilar, probinsya ng Abra, bayan ng Pilar, barangay ng Dalit. Kasi doon ho talaga ang mga Dait. No? Ang pronunciation talaga ng apelyido ko is Dait. Okay? Hindi ako Dait. No? Dait. Dait talaga ito eh. Kasi yun po ang Ilocano ng tahe ay Dait. Okay? Mga Ilocano ho talaga yung aming pong ninuno. Okay? Kaya, actually, gusto kong gumagawa na ako dati noon ng family tree namin. Hindi ko na nga lang natapos. Okay? So, ngayong umagang ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang commandment number 4 ni Moses. Mula po rito yan sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang Exodus chapter 20, verse 11. Mapapansin niyo po na verse 8, verse 9, verse 10, verse 11. No? Ang haba. So, binibigyan ng emphasis ng banal na kasulatan. Yung ibang commandment, thou shalt not steal. Tapos. Thou shalt not kill. Tapos. No? Okay? Pero yung mga mahalagang commandment ay binibigyan niya ng diin. I am the Lord thy God. Thou shalt not have other strange God aside from me. Thou shalt not have any graven images. Okay? May mahaba yon. At ito po, itong pang-apat na ito, mahaba po ito. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work. Hindi po ito pahahabain ng Panginoon kung hindi po ito mahalaga at kung hindi po ito importante. Kaya pangahalagahan ho natin. No? Actually, itong batas pong ito is perpetual law. Ibig sabihin, hindi
natuldukan yung huwag kang papatay, tapos na yon. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, tama? Batas pa rin po ang huwag kang papatay. Amen? Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan mula po noon hanggang ngayon at hanggang sa tayo po'y mawala sa mundong ito at palitan ng next generation, yun pa rin po ang batas. That is a perpetual law of the Lord. Huwag kang magnakaw. Hindi ho yan natapos noong panahon ng New Testament. Pag sinabing huwag kang magnakaw, mula pa ho yan noon. In-institute ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Hanggang ngayon, ang pagnanakaw ay masama, perpetual. And ganon din po ito. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Bakit? Ano ang reason? For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ano ang bless niya? He blessed the Sabbath day and hallowed it. Let's pray. Father, we thank you for gathering us together, Lord, in this place because of the obedience of our brethren in you. And we come together to worship you in spirit and in truth. We thank you for all the blessings that we have received the days before, and we thank you for even the provisions that you have given to us. Thank you also for the preparation that we have done for this worship service, and especially, Lord, this afternoon as we come together as a church there in Tatalon together with our other brethren to celebrate Youth Sunday, Lord. We also praise you, Father, for giving us good health after that community wellness and outreach program. May you continue, Lord, to bless us and bless our plan for our 27th Foundation Day. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, please, take your seat, mga kapatid. Now, makita ho ninyo rito that the commandment ng ating pong Panginoon has never been abrogated. Ano yung commandment? Pakibalik po doon sa verse 8. Ano yung commandment? The commandment sa verse 8, remember the Sabbath day, to keep it holy. Now, please take note na hindi po yan tinanggal ng ating pong Panginoon. The commandment has never been annulled. Ano ho? It has never been annulled. The commandment has never been repealed. Okay? Kasi nga po, this is a perpetual command of the Lord. Kaya, these commandments is very much, the fourth, ang tinutukoy ko po is the fourth commandment. You know? Yan po ang the fourth commandment. This commandment has never been, or this commandment is very much in force. Take note of that. Is very much in force hanggang po sa panahon po natin na ito. Kaya ako'y nalulungkot kapag may mga kapatiran ho tayo, hindi binibigyang halaga ang pagtitipon-tipon po natin ng katulad ho nito. Okay? Dahil hindi nila kasi naunawaan ang bigat, the gravity ng kautusan ng ating pong Panginoon. Actually, doon po sa Exodus 31 verse 16. Okay? Ang sabi po doon sa Exodus 31 verse 16, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. Pag sinabi yung perpetual covenant, ito po ay kasunduan
hanggang matapos ang mundo. Yan po ang perpetual covenant. Kaya, katulad po ng pagpatay, that is wag pumatay, that is a perpetual covenant. No? Katulad po ng pananambahan sa Panginoon, that is a perpetual covenant. And the Ten Commandments ay perpetual covenant po yan. Nga lang, mga kapatid, ang tao po ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng Ten Commandments ni Moses. Tandaan po ninyo ito. Kasi kung ang kaligtasan, pagtungo sa langit, kasama si Kristo, ay sa pamamagitan ng pagsunod ng Ten Commandments, di sana hindi na pumunta rito ang ating Panginoon sa lupa upang mamatay sa krus sa Kalbaryo. So, sinabi niya na sana, nandyan na yung Ten Commandments, sundin nyo na lang para pumunta kayo rito sa langit. Hintayin ko na lang kayo rito. Tama? Pero hindi ho. Dahil ang Ten Commandments, hindi daan, paraan, para ang isang tao maligtas at punta sa langit. Okay? Dahil sa totoo mga kapatid, wala sino man na tao na makakagawa ng 10 utos. Perfect, wala. Sabi sa Book of James, pag tinupad mo man ang batas, nagkasala ka sa isa, you are guilty of all. Yun po sabi ng banal na kasulatan. Natupad mo man ang lahat, no? Hindi ka pumatay, hindi ka nangalunya, hindi ka, natupad mo man yung siyam, okay? Kahit alin doon na siyam, hindi mo natupad yung isa, still you are guilty of all. Kaya wala po makakatupad ng Ten Commandments, maliban lang kay Kristo Jesus. At ito ay tinupad para sa atin. Romans chapter 10 verse 1. Anong sabi po rito? Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yan ang gusto. Desire, nais, no, ni Apostle Paul. Yun din po ang nais natin. Ang nais ni Apostle Paul, heart's desire niya at panalangin niya sa Diyos, yung kanyang kababayan, Israel, ay sila'y masave. Yun din desire natin. Masave ang kamag-anak natin. Masave ang mahal na sa buhay natin. Desire natin na tayo mga nakaranas ng kaligtasan. Desire po natin na masave ang ating magulang. Masave ang ating mga pinsan. Masave, okay, ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan. Desire po natin yan and prayer natin sa Panginoon. Unless otherwise, hindi mo naranasan ang kaligtasan. You will not have that desire if you have not experienced salvation, because salvation is an experience. No? Salvation is not knowledge. Okay? Salvation is an experience. Now, there is a great difference between knowledge and experience. Kaya minsan, ligtas ka na ba? Oo. Paano ka naligtas? Ay, hindi ko alam. O di kontra, di ba? Kung na-save ka, na-experience mo. Okay? At kung na-experience mo ang kaligtasan, maikikwento mo. Nakasakay ka na sa aeroplano? Yes. Maikikwento mo? Yes. Kasi na-experience mo. Pero yung nanood ka lang ng YouTube, pag sumakay ka sa aeroplano, ganito, hindi mo na-experience. So wala kang tunay na experience kung paano sumakay sa aeroplano. Ganyan din po ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang experience. Okay? Ano sabi dito ng Apostle Paul? Verse 2, for I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Itong mga Israelites na ito, sabi ng Apostle Paul, itong mga kababayan kong ito, itong mga Hudyong ito, sabi ng Apostle Paul, meron silang zeal, no, of God. Meron silang mainit na pagkilos, pag-ibig, paggawa. Sobra ang kanilang zealousness
umaapoy ang kanilang pagsunod kahit sa pagsunod doon sa Ten Commandments, nga lang, not according to the knowledge of the Word of God. Kaya kung meron po tayong pagsunod sa banal na kasulatan, make sure na yung pagsunod po natin ay according to the Bible. Okay? Sunod ka ng sunod, di naman pala ayon sa banal na kasulatan, di sayang. For they, being ignorant of God's righteousness and about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sabi ng Apostle Paul, itong aking mga kababayan, nag-establish na sila ng sarili nilang righteousness, ng sarili nilang katuwiran, sarili nilang batas. Nag-establish na sila ng sarili nilang restriction. Gumawa na sila ng sarili nilang commandment. Okay? At have not submitted themselves unto the righteousness of God. And this is the righteousness of God. Okay? Tapos sabi sa verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo na ang katapusan ng pagsunod sa batas. Kaya wala with respect to specifically the Ten Commandments, wala makakagawa niyan. No? The whole 10, wala. At walang tao. Sabi ko nga, maliban kay Kristo Jesus, ito ay ginawa ni Jesus para sa atin. He fulfilled the law for us. Kaya walang masasabi ang Ama sa langit patungkol sa pagsunod sa batas dahil ito'y sinunod ni Kristo para sa akin. Hindi ko kayang sundin yan pero sinunod ni Kristo para sa akin. Kaya nga ang ating Panginoon Jesus ay mediator. Sabihin niya, hindi mo na naman sinunod ni Francis yung batas. Sabi ng Panginoon Jesus, mediator siya Panginoon, ako na po ang susunod para sa Kanya. Di ba biyaya yun? Nagkasala na naman itong si Francis. Sabi ng Panginoon Jesus, Panginoon, binayaran ko na po ang kasalanan niyan. Di absuelto. Si Jesus na. Okay? Now, yan po ang pinaka-summary ng aking pong mensahe. Ngayon, isa-isahin ho natin. Balik tayo doon. Okay? Balik tayo. Verse 8. Exodus chapter 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit pinapaalala? Ito, mangiling. Mangiling daw ho tayo. No? Sa araw ng Sabbath, the Sabbath day, to keep it holy. Kaya tayo nandito. No? Nakalaan ang araw na ito, ang Sabbath day na ito, para sa Panginoon. Holy, separated for the Lord. Ibig sabihin ng holy. Pagkabanalin natin ang araw ng Sabbath. Okay? Now, sabi rito, 6 days shalt thou labor. Sa 6 na araw, ikaw ay magtrabaho, magpagal, at gawin mo ang lahat na iyong gawain. But the 7th day is the Sabbath of the Lord. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko kanina, hindi po ito kinansila ng Panginoon. Ito pong 4th commandment. No? Hanggang sa ngayon, sabi ko nga, enforced pa rin ito. No? Ito ay pinagpapatuloy pa rin ito mga kapatid. Except, mahingan niyo ako maigi, except because of the resurrection of Christ. Okay? Because of the resurrection of Christ, the day has been changed to Sunday. Kasi noon, ang Sabbath nila ay Sabado sa Old Testament. Okay? Pero, take note because on the foundation of the resurrection of Christ, the day has been changed to Sunday, but the commandment has not changed.
Take note ha, the commandment has not changed. Hindi binago ang commandment, hindi inalis, hindi rin na-frozen yung commandment. No? Tuloy pa rin yung sinasabing, remember the Sabbath day to keep it holy. But because of the resurrection of Christ, the Sabbath day, which is Saturday sa Old Testament, ay naging Sunday sa New Testament Christian celebration. Because of, ano yun sabi ko? Because of resurrection. Yun ang gusto kong maunawaan po ninyo. Dahil sa resurrection. No? Okay? Now, sabi ng banal na kasulatan, huwag daw tayo magtrabaho. Sa araw ng, alam mo sa Old Testament, ganun naman talaga eh. At antindi na ng kanilang batas kasi ininterpret na ng mga Pariseo at ng mga Sadducees ang batas na ito ni Moses at dami ng mga interpolation sa batas. At yun ang inabutan ng ating pong Panginoon nang siya po ay nabuhay. Na kahit na ikaw ay dumura, pagkatapos takpan mo ng lupa, bawal ho yun sa kanila. Kasi pag kinalkal mo yung lupa, cultivation of the land yun. Ganun na. Okay? Naging narrow-minded na masyado. Pati sa pagbigay po ng tithes and offering. Talagang napaka narrow-minded na pag mag-aalay sila ng palay o bigas o trigo, binibilang nila yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tithes. 1, 2, 3, ganun na sila. Okay? Now, pag sinabi pong work, yung unnecessary work, kung ano naman ang pwedeng gawin. Pagbaba ko nga si Neri, nagpiprito pa sa taas eh. Okay. Sabi ni Neri, Daddy, yung prinito, pakibaliktad, di binaliktad ko pa rin. No. Pero, going back, doon po sa Old Testament, that is breaking of the law. Their kind of nonsense work that is equate to the breaking of the law. Pag sinabi pong work that could be done on Saturday, could wait on Monday, okay lang. Kung hindi mo magawa yan ng Sabado, gawin mo sa susunod na araw. Huwag mong tapos. Ang sinasabi ng Panginoon sa araw na ito, okay, pag Monday, Sunday, mga kapatid, mag-concentrate tayo sa pag-worship sa Panginoon. Alam niyo po, pag tayo ay, pag tiningnan niyo ang banal na kasulatan, lalo na po sa mga kapahayagan ng ating pong Panginoon sa New Testament, sa Gospel at doon po sa Epistle, makikita ho natin doon ang practicality ng pagsunod sa salita ng Diyos. It's practical. Okay? May kumbaga parang elasticity. Kaya tayo ho, no, kahit po nung nagpasimula ang mga Baptist dito sa Pilipinas, sa atin mga kapatid, tinuruan tayo na mag-worship kung paano mag-worship Amerikano. American worship ang tinuro sa atin. Hindi yung prinsipyo ng banal na kasulatan. Kaya noon, pag mga kapanahunan na, mga Bible Baptist, yung mga ninuno natin Bible Baptist nung kapanahunan dito sa Pilipinas, pag nagkanta ka ng Tagalog song, no, backslider ka. Okay? Kasi dapat awitin mo English song. No? Pag pumunta ka naman ng probinsya, makikita mo yung mga English song na kinakanta rito sa Metro Manila, pagdating sa probinsya, iba-iba naman pronunciation, iba-ibang tono. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na generally ganun mga kapatid. Kaya tayo, hindi tayo sumusunod sa American style of worship. Okay? Bagamat ako po ay naka-coat. No? Kasi regalo ito ng aking mga anak. Okay? So,
Ibig sabihin, kung pwede naman ipagbukas yan, no? May worship service tayo ngayon, pwede naman ipagbukas yan, di go ahead. Ano ho? Now, pag tinignan niyo po sa banal na kasulatan, sabi dito sa, remember the Sabbath day to keep it holy, hindi po pinaging holy. Anong pinaging holy? Sabbath. Okay? Sabbath ba nakalagay dyan? Kung ano nakalagay sa banal na kasulatan, yun ang sundin natin. It's the Sabbath day ang pinaging holy. Now, hindi yung the seventh day. Hindi binanggit ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon marunong, magaling, mahusay. No? Perfect. Hindi niya sinulat dyan, remember the seventh day. Kasi pag remember the seventh day ang nakasulat dyan, mga kapatid, ibang interpretation yon. So, ang pinaging banal niya is the seventh day. Tama? Pag pinalitan yan ng seventh day, saan ka man tumingin ng Bibles, sa lahat ng mga translations, wala ka makitang remember the seventh day. Okay? Ang mababasa natin, remember the Sabbath day. Ang pinare-remember, yung Sabbath. Hindi seventh. Kasi ang seventh day of the week, ano yon? Ano yon? Saturday. Okay? Fix yun. Pag linagay dyan, remember the seventh day, ay fix yun. Ibig sabihin, Saturday talaga. Dapat tayo ngayon mag-worship sa Panginoon ng Sabado. Kasi perpetual yun eh. Pero, ang linagay dyan ng Panginoon, Sabbath. And Sabbath, ito, tandaan natin mga kapatid, ang Sabbath, ang meaning ng Sabbath ay rest. Sabihin nyo nga, ang meaning ng Sabbath ay rest, pahinga. Or cessation from work. Itigil yung pagtrabaho. Yan ang ibig sabihin ng Sabbath. Sabbath sa Hebrew. No? At yan ang ibig sabihin ng Sabbath. Rest, pahinga. Okay? Cessation from work, stop working. Yan ang ibig sabihin. Yan ang literal meaning ng Sabbath. Hindi Sabado. Amen? Sabbath is not Saturday. No? That is not the meaning of Sabbath. I mean, the meaning. The meaning of Sabbath is rest. Kaya pag linagay dyan, remember the rest day. Yan. Yan, pwede. Okay? Remember the day of cessation. Pwede yon kasi yan ang meaning. Pero hindi the seventh day. It's malayo. Okay? Now, yan ang dahilan kaya hindi tayo Saturday Sabbath. Tayo ay Sunday Sabbath. Bakit tayo Sunday Sabbath? Okay? At hindi, Sabbath pa rin naman. Nag-worship pa rin naman tayo ng Sabbath. Hindi natin ito, tawag yan, violate, pero Sunday Sabbath. Ang Sabbath natin is still cessation from work, still rest, still, nandun pa rin yung meaning ng command. At makikita natin sa banal na kasulatan that it is Sunday. Okay? Based on the resurrection of Christ. Kaya tayo pong mga Baptists, ang first day Sabbath natin, yun. Okay? Pag sinabing first day Sabbath, yan po ang basis. Ang basis po natin yan ay yung resurrection of Christ. We are still celebrating the Sabbath. But the first, technically, the first day Sabbath. And what is the first day of the week? Sunday. The first day of the week, Sabbath. Yan po. Pastor, biblical po ba yan? Yes, term po yun ng banal na kasulatan. Papakita ko sa inyo.
Yan, mga kapatid. Okay? Kaya, una, huwag niyong i-equate na yung Sabbath is Saturday. Huwag. Hindi yan ang ibig sabihin niya. Ang meaning ng Sabbath is rest day. The day of worship or cessation from work. Okay? Acts chapter 20, verse 7. Kan po, sa Bible po ninyo. Wala akong outline dito, puro verses. Upon the first day of the week. Sa Acts po ito. Upon the first day of the week. And what is the first day of the week? What is the first day of the week? Sunday. When the disciple came together. Katulad natin. We come together to break bread. Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Okay, kompleto, worship service, coming together. Meron silang coming together sa araw ng first day of the week, Sunday. Meron silang preacher, sino? Paul. Meron nag-preach. Nahulog nga dyan sino yung nahulog dyan? Eutychus Binasa ho natin yan. Natulog, nakatulog sa service, nahulog, patay. Binuhay niya yun, di ba? Kaya bawal matulog. Basahin nyo yan. Anong araw yun? Kompleto yan. That is a worship service. May preacher. May nag-preach. Okay? First day of the week. So, mga kapatid, they have been coming together. Okay? Yun po yung sa Acts chapter 20, verse 16. 1 Corinthians chapter 16, verse 1. Sabi ng banal na kasulatan, now, concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia. Ang dami niyang sinabihan ng utos. Churches of Galatia. Churches of Galatia. Ang dami niyan. Inutusan ni Apostle Paul concerning collection of the saint. Ano itong collection of the saint? Offering. Kailan nangyari itong offering na ito? Ano ang kanyang order? As I have given order to the churches, even so, do ye. Gawin nyo rin. Verse 2. Upon the first day of the week. Ano yung first day of the week? Ano yan? Sunday. So, nagtitipon-tipon sila sa first day of the week. Yun na yung kanilang nagiging kaugalian. The first day of the week. So, let every one of you lay by him in store as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. So, Sunday, kaya meron tayong offering box. No? Ngayon, medyo practical na tayo mga kapatid, GCash. Yung mga hindi nakapaghulog dyan ng cash, ayun, resibo na lang ng deposito sa bangko, pinadadala. Okay? So, yun mga kapatid. Alam niyo po, just like tithing, Just like tithing. Katulad ng tithings, mga kapatid. Ang tithings, alam natin po ang tithe ay hindi po ito original sa batas ni Moses. Tama? Tama o tama? Kailan nagsimula ang tithings? Melchizedek pa, sa Genesis. Okay? Sa book of Genesis pa, mga kapatid, wala pa si Moses. Hindi pa pinanganak si Moses, hindi pa nagkakilala yung mga magulang ni Moses. No? Hindi pa ipinanganak yung mga magulang ni Moses, yung tithing, ginagawa na. Now, incorporate yan doon sa batas ni Moses. Ganon din po sa Sabbath. Ang Sabbath talaga, hindi naman talaga si Moses naglagay niyan. Bago pa. No? Katulad ng tithing, mga kapatid. Tingnan niyo po. Genesis chapter 1 verse. Genesis 1 verse 31. Okay? Genesis 1:31. Kaya
And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Nakita ng Panginoon, on the sixth day, very good. Sabi niya, oh, ganda. Kaya, ulit ko mga kapatid, katulad po ng commandment of ng tithing, mga kapatid, the commandment of tithing, it is way back on Genesis. No? Ano sabi sa Genesis chapter 2, verse 1? Okay? Genesis chapter 2, verse 1. Thus, the heavens and the earth were finished. Tapos, all the hosts of them. Verse 2. On the seventh day, God ended his work, which he had made, and he Sabbath. Kasi he rested. Pag tinignan mo po ang Hebrew word niyan, Sabbath. Kaya pwede mong i-resin yan, lagyan mo ng Sabbath. It's the same. And he Sabbath. He rested or he ceased from work. Kaya rested, ended his work. Nandiyan yung meaning, mga kapatid. And the seventh day, God ended his work which he had made. He rested, he Sabbath, he ceased from work on the seventh day from all his work which he had made. Verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Kaya kung ganito mga kapatid, ang pinapakita sa atin ng Panginoon ng pagpapahalaga sa pagtitipon-tipon, paghalagahan natin. Wala tayong dapat reason kung bakit hindi tayo makakasama doon sa ating pong Foundation Day. Pastor, wala akong pera. Ba't wala kang pera? Wala tayong reason, mga kapatid. Pastor, wala akong pamasahe. Wala akong pamasahe. Kata-kata ka naman, ala kang pera. Pastor, sobrang hirap ko ho. Ba't sobrang mong hirap? Kristiyano tayo, sobrang hirap. Ano nangyari sa'yo? Okay? Very unfair naman ang Panginoon kung kaming pinagpala tapos ikaw hindi. Ikaw, di ba? So, wala tayong reason, mga kapatid. Now, Mark chapter 2, verse 27. Mark chapter 2, verse 27. And he said unto them, the Sabbath was made for men. Sabi ng ating pong Panginoon. The Sabbath was made for man. Pag sinabi pong the Sabbath was made for man, the Sabbath was made for the benefit of men. Okay? Kaya, very clear po ang sabi ng Panginoon dyan. Not man for the Sabbath. Pag binaliktad mo kasi yan, not man for the Sabbath. Lumalabas na tayo dapat magpatirapa sa Sabbath. Tayo dapat pasakop sa Sabbath. Tayo dapat Hindi Ang sabi ng Panginoon, the Sabbath was made for man. The Sabbath was made for the benefit of men. For the advantage of men. Okay? Not the otherwise. Okay? Kaya, ang worship service natin na ganito, mga kapatid, this is for your own advantage. Tapos wala tayo paglinggo. Tapos binabaliwala natin ang service natin. Tapos hindi tayo masigasig. No. Minsan dahil lamang sa may isang bisita sa bahay, hindi na ako mag-worship service. Minsan dahil sa aso, hayop, no, tananim, kung ano-ano, mahirap na, mag-aani na ho kami. Pero the Sabbath was made for man. It is for our benefit. It is for our advantage. It is for our
Okay? Sa atin, mga kapatid. Okay? So, now, sabi ho ng banal na kasulatan, balikan natin yung Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, verse 10. Okay? Exodus chapter 20, verse 10. Ang sabi naman na kasulatan, tingnan niyo po ang pagka-craft. Kung paano pinagdugtong-dugtong ng Panginoon ang mga salita. Okay? Kung paano ito pinagsama-sama. Kung paano ito isinabatas. But the seventh day is the Sabbath of the Lord. Okay? Ulitin ko Hindi po sinabi ng Panginoon na, but the seventh day of the week. Okay? But the seventh day of the week. Hindi ho dinugtungan ng Panginoon na seventh day of the week. Ang sinabi yan, but the seventh day is the Sabbath of the Lord. Okay? Unlike dun sa New Testament, specific, the first day of the week. Ba't hindi naman sinabi ng Panginoon, the first day? Bakit dinugtungan niya pa ng the week? At dito, wala. Alam niyo, sabi ko, napakatalino ng ating Panginoon. Alam niya ang batas. At hindi siya nagkamali kung bakit hindi niya yan dinugtungan ng the first day of the week, mga kapatid. Kasi pag yan ay dinugtungan niya ng but the seventh day of the week is the Sabbath of the Lord. Walang Sunday Sabbath. Tama? Kayo mga magaling sa English. Pag ang nakalagay dyan, but the seventh day of the week is the Sabbath of the Lord thy God. So, dapat hanggang sa ngayon, Sabado ang worship service natin. Pag yun ang term, pero hindi. Tanggal yung of the week. Okay? May reason. Kaya mga kapatid, ulitin ko Sabbath does not mean Saturday. Sabbath is from Hebrew word Sabbath, meaning rest day, the day of worship. Okay? Now, Mark chapter 2, verse 27. Yung binasa natin kanina. And he said unto them, the Sabbath was made for men, for the benefit of men, for the advantage of men, for man's good, and not the otherwise. Therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Tumutukoy sa ating pong Panginoon. Sinabi niya yan, ang ating pong Panginoon. Kung kaya, mga kapatid, bakit ang worship service ngayon is Sunday? Okay? Mark chapter 16, verse 9. Mark 16, verse 9. Now, when Jesus was risen early, the first day of the week. Ang topic po dyan is resurrection. Okay? Kaya, ulitin ko, we worship on Sunday Sabbath because on the basis of the resurrection of Christ. Now, when Jesus was risen early, the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. Okay? Revelation chapter 1, verse 10. Ito, alam kong alam niyo itong verse na ito. Revelation chapter 1, verse 10. Sabi ng Bible, I was. Sino nagsasalita dyan?
Sino nagsasalita dyan? Sinabi ko na. Sino nagsasalita dyan? Si John. Okay. Joke lang. Pero tama si John. No? John. I was in the Spirit on the Lord's Day. And I believe, mga kapatid, pag sinabi natin Lord's Day, anong common? Lord's Day is Sabbath day. Okay? Whether you're a Baptist or not, Lord's Day is Sabbath day. Clear yun. Pag sinabing the Lord's Day, kahit sa Old Testament, pag sinabing the Lord's Day, Sabbath day yun. Okay? Pag sinabi sa New Testament, the Lord's Day, Sabbath day yun. Hindi ganito. Ulitin ko Hindi ito. Mali ito. The Lord's Day, the seventh day. Hindi. The Lord's Day, the first day of the week. Hindi. Sabbath ang pinag-uusapan natin. Okay? Pag sinabing Lord's Day, equate Sabbath. Everyone accept that the Lord's Day means the Sabbath day. Okay? Nga lang, sabi ko nga, based on the resurrection of Christ, yung Sabbath natin is the Sunday Sabbath. Hebrews chapter 4. Wala. Ito na lang. Okay. Revelation, next verse. 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Kinuha yan sa 1 Corinthians, yung institution o yung pagsagawa ng Lord's Supper. Kaya, kailan ba ginagawa ang Lord's Supper? Sa Lord's Day. Amen? Pag sinabing, mag-Lord's Supper tayo, alangan naman mag-Lord's Supper ka na hindi Sunday. Dapat mag-Lord's Supper sa araw ng pananambahan sa Panginoon. Kaya, ang Lord's Supper at ang Sunday, no? Ang Lord's Supper at ang Lord's Day, yan, ang Lord's Supper at ang Lord's Day ay that is Sabbath, that is Sunday. The Lord's Day is the Sabbath of the New Testament. Ulitin ko The Lord's Day is the Sabbath of the New Testament. We, as Baptists, worship God on the first day of the week as shown sa banal na kasulatan. Okay? Now, verse 28. Why do we worship on the first day of the week? Why? Matthew 28, verse 1. Matthew 28, verse 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, at the end of the Sabbath. Pagkatapos ng Sabbath, as it began to dawn, pag sinabing Sabbath, the seventh-day Sabbath, at the end of the seventh-day Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Mark chapter 16, verse 1. When the seventh-day Sabbath was passed, when the seventh-day Sabbath, pag sinabing Sabbath yan, yung seventh-day Sabbath, when the seventh-day Sabbath was passed, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint
him. Verse 2. And very early in the morning of the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Ngala, nang pumunta sila doon, wala na ang Panginoon, nag-resurrect na. Kaya resurrection po ang verse na yan. Mark chapter 16 verse 9. Now, when Jesus was risen, early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. So mga kapatid, bakit kaya ang resurrection ng Panginoon on the first day of the week? Hindi ba kayo nagtanong yan? Pwede ba kaya ang resurrection ng Panginoon second day of the week? But in the third day of the week? But in the fourth day of the week? Bakit ang resurrection ng Panginoon first day of the week? Tingnan niyo pong maigi, mga kapatid. Dahil may reason ang banal na kasulatan kung bakit ang resurrection ay first day of the week. It's Sunday. Okay? Bakit? Why not Monday? Why not Tuesday? Why not Tuesday? Why not Thursday? Why not Friday? Why not Saturday? Why Sunday? Why was then the Savior rose on the first day of the week? Luke chapter 23, verse 56. Luke 23, verse 56. And they returned and prepared spices and ointments and rested on the Sabbath day according to the commandment. Okay? They rested on the Sabbath day according to the commandment. 24 verse 1. Now, nagpahinga sila. Sabbath day, di nagpahinga sila. Pero sa next chapter, 24 verse 1, now, upon the first day of the week, very early in the morning, came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain other with them. Verse 2, and they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in, and found not the body of our Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed about, naguluhan sila, anong nangyari ito? Ba't wala ang Panginoon Jesus? Okay? Nung sila'y naguguluhan, behold, therefore, thereabout, behold, 2 men stood by them in shining garments, mga anghel ito, verse 5, as they were afraid, and bowed down their faces to the earth. Sinamba pa nila. And they said unto them, why seek ye the living among the dead? Verse 6, he is not here, but risen. Okay? It's resurrection. Mga kapatid. Now, aksidente po ba? Aksidente po ba na nabuhay muli ang Panginoon? Sunday? 1 Corinthians chapter 15. Tingnan niyo po But now, Christ is risen from the dead and become what? Hindi yan. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Tingnan nyo But now, Christ is risen. But now is Christ risen from the dead and become the first fruit. Tandaan nyo po yan. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Verse 21. For since by man came death, and by man came also the resurrection of the dead. Verse 22. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Verse 23. Verse 23. But every man in his own order.
Christ, what? The first fruits. Christ, the first fruits. Afterward, they that are Christ at His coming. Si Jesus ang unang nabuhay mula sa patay. First fruit. Ang ibig sabihin, siya ang first fruit. Okay? At lahat, pagkatapos na yan, afterwards, lahat ng mga kay Kristo Jesus, sila rin ay mamubuhay mula sa mga patay. Tanong, ang first fruit ba New Testament term? Hindi. Iyan po ay Old Testament term, mga kapatid. Yung first fruit, yung unang gapas. Si Jesus daw ang unang gapas ng ani. Kasi kaya po, ang ating Panginoon, siya ang unang nabuhay muli. Okay? Now, Leviticus. Dito na ako magtatapos. Leviticus. Kasi ang first fruit, hindi po yan New Testament term. Galing po yan sa Old Testament term, talking about the Lord Jesus Christ. So whenever the first fruit is mentioned in the Old Testament, it speaks of the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya may first fruit. Everything na meron sa Old Testament, everything points to the Lord Jesus Christ. Ano sabi ko na? Leviticus 23, verse 9. Leviticus 23, verse 9. And the Lord spake unto Moses, saying, verse 10, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give unto you, and ye shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Pag napunta na kayo doon sa lupang pangako na sinasabi ko, pinangako ko sa inyo, at kayo ay aani na, yung unang gapas, yung unang ani, yung unang sheaf, no? Dalhin nyo sa pare. Dahil yung unang sheaf na yon, ang tawag doon ay first fruit. Unang ani, unang bunga. Okay? Kaya mga kapatid, Apostle Paul was talking about the resurrection of Christ. That is the first fruit of resurrection. Okay? The feasts of first fruit, the sheaf of first fruit, represents Christ. It is talking about the resurrection of Christ. The first fruit in the Old Testament points us to Christ's resurrection and showing us that the day of worship based on resurrection is the morrow after the old Sabbath. Tingnan niyo mga kapatid. Okay? Verse, ano yan, sabi ko? Leviticus 23, verse 15. Leviticus 23, verse 15. And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath. Okay. What is, Jason, what is the morrow after the Sabbath? Monday? Old Testament. What is the morrow of the Sabbath? Sunday. Okay? Old Testament, the morrow after the Sabbath is what? Sunday. From the day that ye brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths shall be completed. Okay? Kailan yung winawagayway? On the morrow after the Sabbath. And pagwagayway nung first fruit, winawagayway ng pare. Ba't nila winawagayway? Because first fruit speaks of the resurrection of Christ. Okay? Verse 16. Tingnan niyo sa verse 16. Even unto the morrow after the 7 Sabbaths, ye shall number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord.
Kaya, kaya ang resurrection hindi Monday, hindi Tuesday, hindi Wednesday. Kasi ang resurrection of Christ speaks of the first fruit. No? It speaks of the first fruit of Christ. And in the Old Testament, mga kapatid, when they offer the first fruit, tomorrow, after the Sabbath, they wave it. And they wave it on Sunday. Kaya hindi po aksidente na Sunday ang resurrection. Pinakikita na sa Old Testament na yun ay Sunday. Kaya kahit po sa Acts chapter 2 verse 1, Acts chapter 2 verse 1, that is Pentecost. Diba? Kasi binanggit yan 50. 50. Pentecost is 50. Yung pagbaba ng banal na Espiritu at nag-empower sa simbahan, that is Pentecost. It happens on Sunday. Kaya, ulitin ko mga kapatid, ang batas ni Moses, pag sinunod natin, hindi ito magbibigay kaligtasan sa atin. Amen? Kahit anong sunod mo sa batas ni Moses, this will not make you safe. Ang kaligtasan ay simpleng pananampalataya kay Kristo Jesus na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. Sino man sa atin, regardless of the law, regardless of everything that is written in the law, if you trust the Lord Jesus Christ, that He died for you, He was crucified because of our sin, and He was buried for us, and He rose again, kung ito'y pinaniniwalaan mo, then you are saved. Meron kang kaligtasan. Just like yung nasa kanan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? 3 napako yun. Okay? Yung nasa kanan, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Okay? Hindi na ho yun makakagawa ng 10 Commandments. Nakapako eh. Hindi nga yun nabautismuhan. Kaya sinasabi natin, ang bautismo mahalaga. Pero hindi ito paraan ng kaligtasan. Okay? Kaya yung sinasabi natin. Dahil hindi sinabi sa banal na kasulatan, para maligtas ka, magpabautismo ka. Katulad ng ibang sinasabi ng iba. Hindi nila naintindihan. Ang kaligtasan is by grace. Libre na nga, magpapabautismo ka pa. Libre. Hindi issue doon sa magnanakaw sa krus. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, kung gusto mong alalahanin kita at isama kita sa aking kaharian, pagbautismo ka muna. Paano pa mapagbabautismo? Hindi nga makababa. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon, di ba sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, kung alalahanin kita sa aking kaharian, sundin mo yung batas ni Moses. Magbigay ka ng tithes. Magawa ka ng... Hindi na nga eh. Pero just a simple faith sa ating pong Panginoon Jesus, He has the assurance of heaven. That's it. Kaya kayo po mga nasa Facebook, sa YouTube, no? Ang kaligtasan po ay pananampalataya kay Kristo Jesus. Simple. If you have faith in Christ, of His death, burial, and resurrection, and you believe it, na si Kristo ay namatay para sa atin lahat, then we have to repent of our sin. Magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po lahat tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po Ama ang katotohanan na nakita ho namin sa inyong salita. Gabayan niyo po kami Panginoon at lalo pang maging maalam at maging maayos ang aming pong kaalaman tungkol po sa inyo, O Diyos. Dalangin ko po, Ama, na sa susunod na mga
activities namin, lalo na kapag involved ang buong eklesiya, ang buong gawain Panginoon, ay kami po ay maging masigasig sa pagkakaisa, sa pagsasama-sama, sa pagluwalhati po sa inyo. Maging mamayang hapon, O Diyos, sa aming pagtungo, sa aming Mother Church, at maging lalo na po sa aming pong 27th Foundation Day. Nawa lahat ay fully persuaded na dapat kami kasama, Panginoon, at nandoon at magbibigay luwalhati po sa inyo. Bata man, kabataan, mga career person, Panginoon, adults, lahat po kami. Dahil ito po ay para sa ikakabuti ng lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? If you have not yet given your offering, so you can send or drop your offering sa ating pong ito. Okay? Sino to? Meron pa tayong isang bisita. Hali. Tolentino. Taas nga po ang kamay. Sino siya? Okay, we welcome you po dito. Well, nandito ba siya? Okay, thank you for coming. Grade 12. No? Grade 12. Siya. At inimbitahan ng Tacuban family. Ano na? Dalawang binigay mo sa akin. Okay. At si Annalyn Ferno. Okay? Yeah. Good. Thank you very much, Annalyn. Binati ko na to. And of course, yung aking pong pinsan.